Ang meron tinatawag na population rate ng ano tinatawag na dapat mini-maintain ang bawat bansa. At yan po ay naitalaga sa 2.1 no, birth rate, no. Ibig sabihin, the rate ng turnover ng population kasi tumatanda eh. Namamatay na yung mga next generation and you have to have a birth rate of at least 2.1 para ma-replace mo yung mga ano, yung mga matatanda na o namamatay na sa sakit kung ano pa man, okay? Ngayon, kung titingnan mo sa lahat ng western countries, ang lumalabas ay depopulation yung kanila kasi ang birth rate nila hindi umaabot ng 2.1. Eh sa Japan na lang, sa South Korea, way below sila, no? Mga one something lang, iba pa nga mababa pa, no? Even China, napakalaki ng population na and yet they are encouraging right now na mag-anak sila. Kasi tumatanda kayo ng population, ang rate ng kanilang replenishment ika nga ng mga young blood ay way below. Ngayon, ang Pilipinas naman, ay tayo isa sa may pinakamataas na birth rate talaga, no? No amount of family planning, etc. was able to successfully reduce our birth rate. Now, the only thing na naging successful yan ay itong 2022. Yes, 2022 for the first time, bumaba ang birth rate ng Pilipinas. And this was hailed by the World Health Organization, yung mga nandyan sa ating gobyerno, sa Department of Health. Ang masaklap po dito, hindi naman dahil to sa by choice. Okay? Hindi po to dahilan nito, kaya tayo nagano, because of family planning or spacing ng ating panganak. Pero isa pong dahilan dito talaga na kailangan natin tumbukin ng gusto ay ito'y resulta po ng bakuna. Yung COVID-19 po nung panahon na yon. Na kung tutusin, nag-lockdown tayo, supposedly ang mga tao dapat gumagawa ng bata nasa bahay lang sila, wala silang ginagawa, hindi sila nagtatrabaho. So supposedly, madadagdagan pa dapat ang ating birth rate.